Eto na mga kapatid, marami po tayong mga panonoodin ngayong araw na ito na hindi inilalabas ng mga bayarang media dahil ayaw po nilang mapabuti si BP Sara. Kaya dito po mga kapatid, huwag nyo kalimutan mag-like kayo sa ating video para magtuloy-tuloy po tayo, no? Kasi tayo dami subscriber pero parang nasira ho kasi ang ating channel eh. Kaya sa pamamagitan po ng pagla-like ninyo ng ating video, magtutuloy-tuloy po tayo at magkaroon ulit ng sigla ang ating channel. No? Nagpalit kasi tayo ng pangalan. Okay, intro na natin to mga kaibigan. Yeah. Okay, unahin po muna natin itong kay BP Sara nating mahal. Okay? Kasi nga po, itong mga taga-kabila, imbis na problemahin nila yung mga nangyayari sa ating bansa, kagutuman, kahirapan, kawalan ng mga sa edukasyon, ano bang tawag dyan, basta mahirap tayong makaahon eh. At marami pang ibang na kailangan sana natin maiangat eh. Kaso ang pinoproblema ng mga ugok-ugok, yung mga taga-kabila, kung paano pabagsakin si BP Sara. Di ba laging ganun? Kaya laging ganun din yung sinasabi natin. Di ba? Wala silang ibang wala silang ibang gagawin. O, sisiraan si BP Sara. Bukod sa sisiraan si BP Sara, kinabukasan, gano'n na naman. Paulit-ulit lang. Ang daming problema ng bayan. Di ba? Kaya nga, ito nga sinasabi ko pag nagawa nyo ba na mapabagsak si BP Sara, uunlad ba ang Pilipinas? Ngayon ang mahal na ho ng gasolina. Susunod na niyan yung mga bilihin. Pagkatapos ng mga bilihin, ano pa ang mga iaangat? Yung dollar, magkano na? Hindi excuses ang gera. Pero hanggat maaari, kaya tayong gawan ng paraan ng Pangulo ninyo. Yung Pangulo ninyo, weak talaga. BP Sara, mahal namin BP Sara, papakinggan po natin ang kanyang salaysay. Galing mo ito sa SMNI News, ano? Kasi hindi naman sila titigil eh. Inaantay ko nga sila na tumigil na ba? Kasi paulit-ulit na ako nagsabi, hindi ako yung problema ng bayan. Yes. Ang problema ng bayan, korupsyon, kahirapan, kriminalidad, yes, illegal na droga. Madami pang iba. Diba, tayo mga kapatid, alam nating gunggong na tong administrasyon na to, kaya kung hindi nyo pa rin nakikita ang ibig sabihin ng kawalang kwenta ng ating Pangulo ngayon, napakatanga mo naman. Ang daming uunahin, no? Puro kayo BP Sara. Ang highlights ng balita ninyo, puro BP Sara. Maya naman kayo. Tanginan yan. Pinagtatanggal nyo pa rin to. Sa bagay, konti na lang kayo, no? Okay, tuloy po tayo, ha? Tumal. Pero kayo po ang problema ni Martin. Ako ang problema ng makabayan, ng administrasyon ni BBM, ng asawa ni BBM mismo, ng anak ni BBM. Yan yung sinasabi ng taong bayan ngayon, 'di ba? Bakit tayo nakatutok sa paghabol kay Inday Sara? Ang daming, ito ang listahan ng problema ng bayan. Kasi isang malaking tinik po si BP Sara sa kanila. Kasi nga, pag naupo to, durog talaga lahat ng mga kurakot at hindi na makakaporma pag umupo na si BP Sara. Mas malalayan sa tatay, kaya humanda lahat kayo. May araw din kayong lahat. SMNI News, forever yan, no? Nung umalis ka sa Department of Education, Magandang tanong yan. hindi mo ba naisip na pag iniwanan ko to, magagawa na nila yung mga gusto nilang gawin? Versus kung nandito ako, mapoprotektahan ko pa yung kapakanan ng mga estudyante at saka ng mga proyekto. Totoo yan. Naisip ko yon. Sabi ko, kung aalis ako dito, hindi ko na magagawa yung tama. Ang problema kasi, the previous year, 2023, doon nila inattach yung listahan ba nila ng paano nila pinaghati-hatian yung school building program. Sinubukan namin na ayusin siya sa Senate. Hindi nangyari. Nagtulak kami ng natulak na ayusin siya. Teka, yung school building, naalala ko lang kasi may mga lumalabas na balita, 22 rooms lang ang napagawa ni PBBM. 22 rooms? Akala ko ba parang thousands of rooms? Kahit 500 sana.
22 rooms lang. Tapos ngayon maririnig namin kay BP Sara, pinaghahati-hatian, kaya naman pala. Oh, di ba nagtutugma? Tatanga-tanga ka pa rin, hindi mo pa rin nakukuha, BBM ka pa rin. Wow. Heavy talaga mga kapatid. Tuloy tayo. No? Balik niyo sa DepEd. Trabaho ng DepEd yan sa BICAM. Hindi nangyari. Kasi nga sabi ko, pagdating sa BICAM, wala naman tao dun eh. Si Martin Romualdez at si Zaldico lang yun. Oh. So, ito na naman. Alam kong mali. Noong 2023, hindi pwede yan. Nagsabi na ako sa USEC ko. Sabi ko, hindi pwede yan. Sabi niya, kung ma-hostage yung budget, sabi niya, lahat ng projects, madidelay. So sabi ko, okay, sige. Pagdating ng July 2024, hindi na ako pumayag. Ayoko na pumirma ng mali. Okay. Kasi ganun na naman, tinanong ko sabi ko, ganun ba yung gagawin last year, gagawin din ngayon? Sabi, oo daw. Ay, hindi na, wag na. Kasi, pipirma ka doon, alam mong mali Ayoko. Ang ano ko lang doon, ang dilemma ko lang doon is, alam kong itutuloy yung impeachment kung aalis ako. Kasi ang naghahawak lang ng pagtigil ng impeachment noon ay yung posisyon ko sa cabinet, yung pagiging cabinet secretary ko. Oh. Tumitira sila, pero hindi nila magawang ituloy yun. Kasi nakaupo, parang tanga naman kasi, di ba? Kung ang president ka, inaatake yung Vice DepEd President. secretary mo, tapos biglang may impeachment sa DepEd secretary mo. So, hindi mangyayari na merong impeachment. Alam ko na matutuloy siya pag alis ko sa Department of Education. Ayun. Kaya, at peace ako nung dumating yung mga impeachment. Kasi, napagdesisyonan ko na yun Sabi ko, alis ako dito, matutuloy yung impeachment. Okay, sige. Mas gugustuhin ko pa na ipaglaban ko yung impeachment kesa pumirma ako ng mali. Yun. So yun yung July 19 yon, 2024. Tapos kung makikita nyo, August 27, 2024, lumabas ang disallowance Ayun ng na. Commission on Audit. AOM, nasa ano pa ako noon? Admin. Wala pa silang ebidensya. So, gamitan natin to ng AOM. Umalis ako sa DepEd, nag-resign ako, lumabas ang disallowance. Ito yung ebidensya nyo. So yung pangalawang AOM ang nag-trigger nung notice of disallowance? Halo-halo na siya halo-halo na siya. Pero yung sa notice of disallowance, ito na lang yung mga parts na sinasabi namin, ito yung mga papeles dyan. So reconcilable siya? Meron kaming motion for reconsideration na parang tipong nasasagot ng mga submissions na ito yung hinahanap ninyo na supporting documents. At hindi yun sinasabi doon sa mga pagdinig sa Congress? Siyempre hindi, kasi hindi sasabihin yun ng House of Representatives. Even nga yung credit notice ng Department of Education sa confidential funds, malinis na naayos yung submissions. Hindi nila binabanggit yan. Siyempre, ang kasi ng House of Representatives ngayon, sirain yung pangalan. Swerte na tayo kung ma-impeach siya. Dalawa yun sirain ang pangalan, i-impeach siya. So kung hindi man natin makuha yung impeachment, at least sirang-sira na yung pangalan niya. Pero linawin lang natin, Boss Dada, yung notice of disallowance, hindi ibig sabihin guilty sa paglustay o korupsyon. Ito'y sinasabi lang, may mga kulang na dokumento, na which is, naibigay naman din po. Tama po ba ang aking intindi? Yes, opo. May submissions talaga kami. So after doon, pero yung part na nagsubmit na kayo, wala nang nilabas ang Congress, ang House. Pagkatapos ng disallowance, wala nang sumunod. Pero meron kaming expectations na merong susunod.
Kasi hindi naman sila titigil eh. Inaantay ko nga sila na tumigil na ba? Kasi paulit-ulit na ako nagsabi, hindi ako yung problema ng bayan. Ayun. Ang problema ng bayan, korupsyon, kahirapan, kriminalidad, illegal na droga. Madami pang iba, kagutuman. Pero kayo po ang problema ni Martin. Ako ang problema ng makabayan, ng administrasyon ni BBM, ng asawa ni BBM, ni BBM mismo, ng anak ni BBM. Yan yung sinasabi ng taong bayan ngayon, 'di ba? Bakit tayo nakatutok sa paghabol kay Inday Sara? Ang daming, ito ang listahan ng problema ng bayan. Oo. Yan ba hindi nyo kayang intindihin? Sa mga ano lang, sa mga BBM mga diehard fans, mga sir, mahirap bang intindihin yon? Hindi ba? Di ba napakadali lang unawain? Na isipin nyo lang, bakit kaya laging si BP Sara na lang ang nakikita nating balita? Corrupt si BBM at 125 million. Tinaasan pa nila para kunwari halatang halata daw di umano Tinaasan pa nila, alam ko parang inaabot pa ng 600. May 400, 500. Kung ano-anong milyon para lang po mapa-impeach nila si BP Sara. Ampaw naman ng mga ebidensya, di ba? Doon po sa flood control, ampaw ba ang mga ebidensya? Di ba hindi? Nakikita na nga Ghost project, kitang-kita. Merong mga hindi natapos, kitang-kita. Tapos sasabihin ng tagapagtanggol sa kabila, hindi lang natapos kasi naubos ang pondo. Wow, kingina nyo. Di ba lahat gagawin nila? Kahit ang pinakamakitid nilang mag-isip, gagawin nila. Para lang makapagsalita. Tangina, tatalino yung tao dyan Kayo ang mga may experience Tapos kung makapagsalita kayo at makapagpaliwanag kayo sa taong bayan, parang tinatangan nyo ang mga Pilipino. Obvious, mamen. Di ba? Ang ganda-ganda ng suot mo, nakabarong ka. Kapostura ka, ang taas ng posisyon mo. Tapos sasabihin mo, yung Ghost Project nasa Davao lang. Wow. Di ba? Para sa amin, kahit ano pang sabihin ninyo, ang mga Duterte ang pinakamatino. Ito ang pinaka-inaasahan natin para umasenso tayo. Meron mang mga iilan ng mga BBM, wala tayong magagawa. Ganyan na pag-uutak nila Hindi tayo lumalaban para sa mga yan. Para paniwalain sila ng paniwalain kahit hindi na sila naniniwala dahil sarado na ang kanilang isip. Basta tayo, gusto natin ng Duterte kasi gusto natin ng totoong pagbabago. At maituloy ang ginawa ng ating Pangulong Duterte. Lahat po ng mga ayaw sa Duterte, hindi kayo nag-iisip ng tama. Hindi kayo nagsasaliksik, kaya nasasaktan kayo sa mga sinasabi namin kasi nga, the truths hurt. Sa English. Okay mga kapatid, siguro hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung iisa tayo ng damdamin, mag-subscribe kayo dyan at mag-like kayo. Kung kaya nyong i-share po natin ito para magtuloy-tuloy pa po tayo. Maraming salamat. May star din dyan, may super thanks dyan. Baka naman. Okay, maraming salamat po. Siyempre, meron tayong... Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright.